Verse 14. And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. John bore witness of Him and cried out, saying, This was He of whom I said, He who comes after me is preferred before me, for He was before me. And of His fullness we have all received, and grace for grace. For the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. No one has seen God at any time. The only begotten Son, who is in the bosom of the Father, He has declared Him. So nasusulat ang katotohanan na si Jesus ay naging tao sa English, incarnation, pagkakatawang tao. Sabi ni John, the Word was made flesh and dwelt among us, para tayo iligtas sa atin mga kasalanan. Naging tao siya sa lahat ng bagay, pero hindi siya nagkasala. Tulad sa atin, born of a woman, ngunit ipinanganak sa himalang paraan. Mula sanggol hanggang umidad siya, nagutom, nauhaw, kumain, uminom, natulog, napagod, may kalungkutan, nagalit, naawa, nananalangin. Nabasa niya ang salita ng Diyos, natukso, ipinagkatiwala ang kanyang kalooban sa Ama natin. Nagdusa at nagbuhos ng kanyang dugo, namatay, nilibing, ngunit bumangon muli at umakyat sa langit. Gayunman sa lahat ng oras, siya ay Diyos, pati na rin bilang tao. Naunawaan niya ang ating kahinaan dahil siya mismo ay nagdusa nang natukso siya. Makapangyarihan dahil siya ay Diyos, kaya kaya niya damhin ang ating naramdaman dahil siya ay tao. Tinawag siya anak ng kataas-taasan, si Juan, propeta ng kataas-taasan, at ministro ng bagong tipan. Ang ating Panginoon Jesus, tagapamagitan ng bagong tipan. Sabi nga ni John the Baptist sa aklat ng John, it is He who coming after me is preferred before me, whose sandal strap I am not worth to loose. At He must increase, but I must decrease. Purihin natin ang Diyos, maari natin siyang lapitan. Sa aklat ng Hebrew, sinabi na mayroon isang pinakapunong pari na marunong makiramay sa ating kahinaan. Isa na tukso sa lahat ng paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan.